Wow, ang ganda. Good morning mga ka-daily, at nagpakita na nga ang araw. Ilang araw din na binabagyo at saka umuulan dito sa La Union. Kaya nung nagpakita yung araw ngayon, nako, lumabas na kami. Breakfast pala kami dito. Nag-brood pala ako ng kape ko, tapos si Mick naman, tinapay naman yung kakainin niya. Pumasok pala yung tubig dyan sa lagayan namin. Buti na lang, ang nakalagay dyan is yung mga pang-camping. May work pala si Pauline ngayon, kaya saglit lang kami na magbre-breakfast. Ito pala yung pagkain ko. Dahil wala akong work, magluluto pala tayo ngayon ng mga lunch natin. Ang naisip ko, patola na may squash, tapos may longganisa. I-airfry pala natin yung longganisa. Isa sa mga paborito ko, ang ginisang patola na may squash. Tapos lalagyan din natin ng bagoong. I-defrost pala natin yung longganisa bago natin ipasok sa air fryer. Usually, mga 10:30 pala ako na mag-uumpisa na mag-prep or magluto. Alam nyo ba kung anong ginagamit ko na oil? Ang ginagamit ko is mix ng sunflower at saka olive oil. Ang unang gagawin pala dyan is igigisa yung garlic, tapos ilalagay yung longganisa, tapos may kamatis at sibuyas. After naman is ilalagay na natin tong kalabasa. Minsan hindi to nilalagyan, pero ako kasi gustong gusto ko may kalabasa. Once na blanch na yung kalabasa, tapos yung mga ginisa natin kanina, lalagyan din natin ng water, tapos papakuluin. Gusto ko kasi sa kalabasa yung durog na durog para lumabas yung tamis nito doon sa soup. At once malambot na yung kalabasa, tapos nagboil na din yung soup natin, lalagyan na din natin ng bagoong. Boneless na bagoong pala yung nilagay ko dyan. Sekreto pala namin tong may Ilocano para mas lalong sumarap yung mga ginisa at saka dinengdeng namin. At niluto na din natin yung longganisa ng 20 minutes. Dahil gustong-gusto ko ang patola at si squash, lalagyan din natin ng miswa. Konting miswa pala yung lalagay natin para hindi siya mas lumapot. At habang hinihintay yung mga niluluto natin, mabavacuum pala ako. Kasi nga sa loft, gusto namin na malinis saka maayos. Ang dami kasing dust. At nang lumambot na yung miswa, tapos kumulo na yung water ulit, naglagay ako ng pork cubes. Siguro napapansin nyo na ito yung lagi kong nilalagay, no? Ito kasi yung paborito ko na pampalasa, imbes na lagyan ko ng salt. At once na lumambot na yung pork cubes, nilagay ko na din yung patola. After 3 minutes, okay na yan kasi baka mamaya madurog yung patola natin. Lalagyan pala natin dyan ng pampalasa na binili namin sa Japan na alala ko. Diba nga sabi ko, hindi ko nilalagyan ng salt. Ito yung paborito kong salt and pepper na nga binili nga namin doon sa Japan nung pumunta kami nung May. Tapos ang naisip ko palang sausawan is suka. Itong longganisa na to, 20 minutes ko lang na ni-roast. At habang hinihintay natin si Mick, titikim na din tayo sa linuto natin. Na-excite nga ako dito sa longganisa kasi nga hindi siya mataba. Naamoy ko na din yung bango ng miswa natin. Tara, kain!
Tapos, kinahaponan, ito lang yung kakainin namin. Di na din kasi kami kumakain ng rice sa gabi. More on prutas o kaya vegetable yung kinakain namin at saka yung high protein. Alam nyo ba na nakatulong ito sa pag-lose ng weight ko? I-share ko pala sa inyo from 90 kilos, ngayon 79 na yung kilos ko. Naging conscious nga ako sa mga kinakain ko since nung nagpa-check ako ng laboratory ko na mataas pala yung cholesterol saka nasa borderline yung sugar ko. Even sa coffee, wala na din akong sugar, walang creamer. Tapos sa sweets naman, once a month na lang ako na kumakain ng mga desserts or cake. Alam ko na boring ang diet pero kailangan kasi lalo na magpo-40 na din ako. Kung ngayon na kaya kong i-modify yung mga kinakain ko, gagawin ko kaysa naman magsisi ako sa huli na wala akong ginawa. Mahal din kasi na magpa-hospital o kaya even ngayong mga laboratories ang mahal na. Kaya gusto ko din na i-help yung sarili ko para after 3 months titignan ulit namin kung anong pagbabago o may nagbago ba dun sa lifestyle na ginagawa namin ngayon. Magpapare-laboratory ulit kami para makita namin. Kayo din ba? Conscious din ba sa mga kinakain nyo? At healthy din ba yung mga diets nyo? Kasi kung hindi pa, kailangan nyo nang baguhin yung sistema. Dami na din kasing nagkakasakit ngayon kahit yung mga bata pa. Kung kami hindi na kami nag-o-oil o kaya nagdi-deep fry at yung air fryer na lang yung ginagamit namin panprito. Alam kong kayang-kaya nyo din na baguhin yung lifestyle na nakagawian natin. By the way, ito pala yung dinner namin ngayon. Pipino, tapos dragon fruit, tapos bumili pala si Mick ng barbecue dyan sa highway. Ang maganda din kasi yung barbecue nila lean meat, hindi fatty. Yun lang naman. Mag-subscribe kayo o kaya i-follow nyo ako para sa mas marami pang POV.